hearing kasi naliwanagan tayong lahat. Ang ganda actually ng batuhan ni ni Congressman Abante at saka ni Joey. Ang talino nila parehas. Sobrang ganda ng mga punto nila parehas. Ang ganda ng mga sinasabi nila, ang ganda ng sagot ni Joey. Talaga namang well represented ng ang mga DDS ni Joey Di Vibre. And alam naman natin, una pa lang gigil na si Abante kay Joey Di Vibre. Oh, so at least kanina napag-usapan na talaga yung galit nilang dalawa and yung sobrang galit nila. Yung sobrang galit nila mga bossing, nako po, alam nyo ba kung ano nangyari? Oh, ang nangyari sa sobrang galit nila ay ito na nga ang nangyari. Nangyari mga bossing sa kanilang sa hanaba-haba at tinagal-tagal ng kanilang diskusyon palitan ng suntok, uppercut, tadyak, kurot, dura. Oo, ang kagandahan nito is walang personalan. Diba? Nagkaayos-ayos din lahat. After everything was said and done, itong si Congressman Abante is man enough to go to us, shake our hands, all ng kaming bawat isa, kinamayan niya kami, thanked us, sabi niya sa amin, maraming salamat sa inyo sa pagpunta nyo, ha? Salamat, ha? Ayun lang sinasabi niya, salamat sa pagpunta, ha? Oy, ikaw, Boss Dada. Ang laki mong tao. Ikaw ang pinakamalaking vlogger na nakita ko. Sabi niya. Ganun po ba? Sabi ko si J. Guevara po, malaking tao din yun. Pero ang laki mo, ha? Sabi niya, ikampanya nyo ko, ha? Sa mga subscriber nyo. Doon ako medyo, ha? Grabe naman to. Ikakampanya kita? Sige na. Well, ito, in all fairness, kasi ako, ang impression ko sa Congress, buwisit sila. Ang impression ko, parang, grabe naman to mga to. Lahat na lang kalaban. Si Paduano laging galit. Si Paduano lagi talaga siyang galit. Kahit wala naman siya dapat ikagalit. Pero, ganun na pala talaga siya pag nagsalita. O hindi ko alam kung pinaglihi ba siya sa sama ng loob, pero pag nagsalita talaga si Congressman Paduano, kahit siguro umu-order siya ng pagkain sa kantin, para siyang galit. Hoy! Dalawang kanin at saka tatlong ulam. Lagyan mo na maraming sabaw, ha? Itoppings mo! Parang ganun si Paduano. Para si Paduano yung lolo mo na putay na wala ka namang ginagawa, dahan-dahan ka na nga naglalakad, pag napatingin ka sa kanya, tatadyakan ka. O ganun si Paduano. So ako, nung nakikita ko siya, parang normal na kay Paduano. Parang hindi naman siya naninindak. Ganun lang talaga siya magsalita. Oo, ganun talaga siya magsalita na, hoy, ikaw, sino ka ba? Ano ka ba niya? Ba't bulong ka ng bulong? Umalis ka dyan, abogado ka pala, hindi ka tumupo dyan, doon ka sa likod. Bilisan mo, lumayas ka na dyan. Ganun siya. Oo. So ito naman si Abante, nakita ko yung pagiging pastor pa din niya somehow, kahit na syempre separation of church and the state, 'di ba? So pag nandiyan ka, mambabatas ka, hindi ka pastor, 'di ba? Tama? So talagang ine-expect mo na si Abante pag nandiyan siya sa Congress, hindi niya suot yung kanyang abito. O so talagang congressman siya at gigisahin ka talaga niya. And he will kumbaga try everything na magagawa niya para palabasin niya din yung the best mo. And ang galing dito ni Joey Di Vibre. Palakpakan. Talagang panay ang suntok ni Abante, panay offensive ni Abante, pero si Joey Di Vibre stood her ground, and I think yung naging outcome netong hearing kanina, we earned the respect of the congressmen. Feeling ko, nakita ng mga congressman na sobrang gagaling, sobrang tatalino talaga ng mga DDS vloggers. At nabilib siya kasi ang dami nating mga followers, ang lalaki ng mga channel natin. Nabilib siya mga bossing. Nabilib siya enough para sabihin niya, uy, kampanya niyo ako sa mga subscribers niyo, ha?
Mga followers ninyo ha, punyeta kayo ha. Alam mo, sa totoo lang, nakita ko dito sa mukha ni Congressman Abante na somehow siguro talagang palagay ko ito iniisip niya. Putang ina tong mga hayop na to ang gagaling. Putang ina tong mga to ang gagaling talaga ng mga DDS supporter. Tapos biglang ini-interview nila si Pebbles Cunanan, pukin ang ina niyan. Parang tanga. Putang ina niyan. Parang kagaguhan lahat ng pinagsasasabi dun. Lahat ng sinabi niya dun, hearsay. Oh, tapos nakita mo, ipinost yung picture na kasama lahat ng mga nandoon na si Trixie nandoon din si Joey. Nandoon din si Tio Moreno. Pero yung dalawa nandoon, iniiwas niya. Nakita mo na talagang ang target niya, si Harry Roque lang. Oh, at alam mo na may utos sa kanya. Alam mo na inutusan siya na targetin si Harry Roque lang. Bakit? Bakit? Puta ina, matindi ang istorya na yan dyan sa Hong Kong. Ang dami pa nangyaring kabulastugan dyan sa Hong Kong na trip nila na yan. Hindi ako kasama noon. Umuwi na kami before pa mangyari yun eh. Kasi galing din kami ng Hong Kong noon. We were there 2 weeks. Tapos, pauwi kami, kinaumagahan, merong maisog sa Hong Kong, hindi na kami nag-extend. Kasi balita nga namin, may something, yung mga paksyon dyan sa Hong Kong. So, umuwi na kami, bahala na kayo dyan. So, sila yung sumunod na batch ng maisog. Nauna kasi kami nagmaisog eh. So, yung batch nila na maisog, yun yung nagkaroon ng problema at yun yung nagkita-kita sila. O, yan yung nagbigay pa si Maharlika sa kanya ng pamasahe papunta dyan. Oo, so parang ito kung makikita mo yung istoryahe ni Pebbles kanina, makikita mo na ang target niya talaga si Harry Roque lang kasi yung mga kasama na nandiyan dyan, pwede niya nang ipin eh na yung mga nagkita-kita dyan, nag-usap-usap tungkol dun sa pulburon video. Oo, yung nagkita-kita dyan, nag-usap-usap tungkol sa pulburon video, malupit yan. O di ba pwedeng gano'n, nasabi ni Roque magpapabagsak siya ng gobyerno. So itong meeting nyo na to kung paano pabagsakin ng gobyerno. Nandoon si Joey at saka nandoon si Trixie. Nandoon din sila sa picture. So kasama kayong dalawa. Pababagsakin yung gobyerno, pucha rebellion. Di ba? Pero pag dinali ni Pebbles yung dalawa, puta mabibisto siya. Mabibisto siya na yung istorya niya kanina hindi totoo. Kaya sabi niya, sinalba niya yung dalawa. Sinalba niya yung mga nasa picture. Hindi actually, yung mga nasa si Glenn Chong nandoon din eh. Oh, nandoon katabi ko din si Glenn Chong. Niligtas niya si Glenn Chong, niligtas niya si Maharlika, niligtas niya si Joey at saka si Trixie. Pinuntiryan niya lang si Harry Roque. Bakit? Hindi siya pwedeng kanain ni Harry Roque dyan mismo sa hearing niyan kasi nagtatago nga si Harry Roque ngayon. Kung ito kinana niya, si Trixie at saka ito si Joey, pag nagsalita dyan, didepensahan nila yung sarili nila, mapapahiya siya dahil ang daming lihim ng kupal na yan eh. Nung dyan sa Hong Kong issue na yan eh. So kaya ang target talaga nila, ang target na siguro inutos sa kanya ng boss niya kung sinong boss nung tungaw na yan. Oh, alam niyo naman siguro kung sino, di ba? Oo, inutos sa kanya, kanain lang talaga si Roque. Para saan? Palagay ko ito ako, nagbibigay lang ako ng assumption. Ang assumption ko is, para lumabas, according to his testimony sa Congress na, na destabilizer ito si Harry Roque, siguro in the hopes na yung kanyang, asylum, diyan sa The Hague or sa Amsterdam ay maantala or hindi ma-approve dahil dito sa mga ito. Pero hindi nila alam, baka dahil lalo dito, baka lalong ma-approve yung asylum ni Harry Roque. So ganun yung nangyari. Yung istorya ni Pebbles, walang kakwenta-kwenta yun. Puta, alam mong talk shit eh. Alam mong puta, usapang bangag lang eh. Walang kwenta ako, para sa akin walang kwenta eh, putang ina. Tuwan-tuwa yung mga pulahan tanga, alam mong galawan na alam nila pare-pareho. Pucha yan, out of the blue biglang pumunta ka doon sa Congress, hindi ka naman imbitado. Tapos may affidavit ka, yung affidavit mo hawak noong taga-Congress binabasa, tapos ikaw inaano mo na lang. Again hindi ko inaano yung hindi ko sinisiraan
yung Tricom, ang sa akin lang, yung part na yun nung dyan kay Pebbles, hindi ko masyadong hindi ko kakagatin yan. Hindi yan magigain ng traction kahit ilang ibalita nyo yan gaano katagal. Galing ba naman yung yung source sa tatanga-tanga at walang kwentang tao? Dating addict, Diyos ko po. Utay na, paano mo pakikinggan yan? Nakita nyo naman kung gaano kagagaling yung mga Duterte supporters. Amid Paglinawan, Trixie Cruz Angeles, putang inang yan, si Joey Di Bibre, sila Coco Loco, yung mga nandoon. Ako nga lang ang patapon dun eh. Kaya siguro hindi na rin ako kinausap ng Congress. Ay putang inan to, mapapahamak lang tayo sa busdada na yan. Ang lakas pa kumain. Pagbigay natin ng pagkain, puta hindi pa lumalapag, ubus na kagad. Pag kinulong natin yan dito sa Congress, putang ina, kulang ang 10 kabang bigas dyan. Ito pa yung ibang mga nangyari mga bossing. Ayan yung kay Joey, di ba? Eto. Panoorin naman natin itong isang pangyayaring to. Only man who's ever made me cry. Sir, mag-sorry ka sa akin. I'm sorry. Di ba? Nagsorry na si Kong Abante. Ang mabait naman si Kong Abante. Hindi ba? She's like that. Ang ganda ng namin ni KLC. Ayan, meron kaming green ribbon. Yan ay Inday Sara ribbon. Hindi ba? Nag-sorry. The only man who made me cry, sabi ni KLC. Tapos nandiyan si Aban. Sabi ko nga sa inyo, I think somehow this series of hearings, napansin, nakita ng mga congressman na the DDS, the Duterte-aligned supporters, vloggers, are really somebody. They're all intelligent. Pakinggan natin lito. I don't know. Only man who's ever made me cry. Sir, mag-sorry ka sa akin. I'm sorry. I don't know. I will never allow any lady to cry because of me. But you already did. I never expected that. I'm sorry again. Bye, sir. Di ba? Palakpakan natin. Sabi naman natin dito naman sa channel natin, pag tama palakpakan, pag maliban natin eh. Marami mga pointers na binitawan si Congressman Abante doon na medyo hindi natin gusto. Okay lang, sabi nga niya, okay lang yan kung hindi tayo nag-agree sa isa't isa. Paminsan-minsan, ayos lang yan, ganun talaga buhay. Pero wag tayo magbabastusan. Yun yung kanyang pinupunto dito. And napakaganda nung ginawa niya kasi siya lang amongst all the congressmen dyan sa hearing na yan na pumunta sa amin isa-isa, thanked us for coming, and nagpunta kanila Joey, sabi niya pa kay Joey, wag mo na akong ibabash ha. Yun yung usapan nila. Sabi pa ni Joey sa kanya nung sinabi na wag mo ako ibabash ha. Sabi ni Joey, tingnan natin. Yun ang sagot ni Joey. Tapos, you're all chami-chami na after. Parang sabi ko somehow yung professionalism ng mga congressman, naramdaman ko, and sincere naman sila. Alisin ko na yung fact na, kasi marami nagsasabi, naku, ano yung mga yan? Bayad dyan mga yan ni ganito, ni ganyan. Ayokong isipin yung part na yon. Kanina, nandoon ako and I was a witness I witnessed how in fairness naman kay Abante, medyo kapag may pagkabastos siya kapag nag-i-interpolate. Pero after the interpellation, nakasakit siya ng damdamin, nasaktan din yung damdamin niya. Dito, siya ang sugatan talaga kanina. Tinatry niyang taga-tagain si Joey Di Bibre. Ang kapal ng balat ni Joey. Hindi niya na sugatan. And sugatan kanina si sir. Usually pag sugatan, di ba, tatry ka pa niyang tambangan eh. Hindi, tumayo na siya, nag-concede na siya, pumunta siya sa amin, thanked us one by one, and pinakita niya na this is all just part of the job. So thank you very much Congressman Abante.
Ito, ano lang to, ano talaga to, sincere ako. Thank you talaga, Congressman Abante. Kasi kahit kupal ka sa paningin ko nun, o pinakita mo kanina na hindi ka masyadong kupal. O kupal ka lang kapag ka nag-i-interpolate ka, kupal ka lang kapag ka nag-cross-examine ka, pero ano ka rin, mabait ka rin naman pala. So, thank you very much, sir. Congratulations sa iyo dahil somehow wala ako talagang respeto sa iyo sa totoo lang. Wala akong respeto sa mga nakikita ko sa Tricom, Quadcom. Galit din ako sa iyo. Pero sa nakita ko sa iyo kanina, yung up close and personal, nakita ko, sir, na maayos ka naman pala at mali ako sa pagkakakilala sa iyo. In that sense, congratulations sa iyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y